Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video ay ibabahagi ko ang top 6 benefits ng pagtatanim ng Mother of Thousands. So ito po yung halaman na nakikita nyo, isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami ng ganitong halaman is madali po siyang alagaan, napaka-drought tolerant, at ang halaman na ito is native sa country na Madagascar. So unang rason para magtanim or magkaroon ka neto is dahil sa kanyang air purification. So ang halaman na ito is naglalabas or nagpropromote ng indoor air quality na napakalinis, napaka-presko. It's like a living air filter, scrubbing the air clean. So tinatanggal niya po yung mga impurities at gifting you with a breath of fresh air, literally. Kapag meron ka neto sa inyong bahay, kapag inilagay mo siya kahit saang location, wag lamang po doon sa kanlurang bahagi, ay ito po ang magsisilbing taga-absorb ng mga harmful chemical toxins na present sa hangin. Number 2, isa po sa mga dahilan din po kung kaya naman dapat meron ka netong halaman na ito is low maintenance. For those who are killing cacti, rejoice. Ang halaman na ito is napaka-tough as nails. Neglect it and it probably thank you by growing even more vigorously. Ang halaman na ito is hindi siya madaling mamatay at napaka-perfect for forgetful waterer or the overbooked life jugglers. Kumbaga ang halaman na ito is hindi niya kailangan diligan everyday dahil kapag labis po ang kanyang water na na-consume or na kanyang naranasan or na-experience ay prone po ito sa water stagnant. At kapag namatayan po tayo ng considered lucky feng shui houseplant, ay yun po ang sumisimbolo na hindi magandang kapalaran or oportunidad. Kumbaga kailangan po natin siyang i-monitor from time to time para po masiguro natin na it gets what it wants, especially for the water propagation. Not water propagation but it's water system. The number 3, unique propagation. Yes, nagulat po kayo dahil ang halaman na ito is paparami po sa pamamagitan po ng pop. The plant's babies, yung mga maliliit na sibol or suloy niya sa mismong dahon niya po, ito po ang siyang nagproproduce ng napakaraming pops at eventually kapag inilagay mo siya sa isang napakalawak na espasyo at kapag nalaglag ang kanyang pops sa mismong soil ay ito na po ang magsisilbing daan para po makapagbigay ng napakaraming Mother of Thousands. Never ending po ang paglalaro ng halaman na ito dahil sa kanyang walang kamatayang pagbibigay ng napakaraming pops. Kung kaya naman po ang pag-propagate dito is napakadali. Those tiny plantlets are ready to grow almost anywhere. Ito po ang nagsisilbing dahilan at sumisimbolo po ng persistence at resilience ng halaman na ito. Hindi po kayo magsisi kapag meron po kayong ganitong halaman dahil napakadaling alagaan at sa pamamagitan po ng kanyang pops, yun po ang magpo-promote, makapagbibigay sa atin ng napakaraming halaman na Mother of Thousands, thousand plant. Kumbaga, ang halaman na ito sa mismong maliit na dahon niya, sa palibot na dahon po ay napakaraming pwedeng maibigay na little pops na eventually kapag naparami mo is wag na wag ka mag-atubiling ibahagi ito sa inyong malapit sa puso. Then number 4, aesthetic appeal. Ang conversation matter or starter with its quirky form and rows of mini-mist lining on its leaves. Ito po yung sinasabi ko na mga tiny pops po na siyang evident, na siyang present at visible sa kanyang dahon po, ay ito po ang siyang nagpropromote ng renewal, ng pag-ibig, ng pag-asa, dahil
kahit saan mo siya ilagay is talagang magta-thrive po ang halaman na ito. Ang Mother of Thousands is visually spectacle, adding a touch of extraordinary to any indoor space. Kumbaga, wala siyang kinikilingan na lugar. Wag lamang po doon sa west portion dahil doon po ang tumbukan, ang nagre-representa po iyon ng paglubog ng araw at yun po ay hindi maganda para sa halaman na ito. Ang halaman din po na ito is pwede siyang ilagay kahit saan. You can place this in your center table, dining table, bathroom, living room space, sa main door, sa business, sa study, or sa inyong workplace po. Dahil kapag nakita mo na patuloy siya sa pagkakaroon ng maraming pups, at take note, kapag napamulaklak mo ito, napakaswerte mo na, napakaswerte at napakaraming magagandang blessings or biyaya ang pwede mong ma-receive in the future. Pagpasensya nyo po, medyo nautal po ko dahil hindi pa po maganda ang pakiramdam ko sa ngayon. Then number 5 na lucky benefits ng ganitong halaman ay ang kanyang medicinal uses. Traditionally, ang ganitong halaman po has been a go-to for wound healing and coughs. Yes po, modern research is speaking this potential, ang kakayahan ng ganitong Mother of Thousands sa kanyang possible na preliminary findings ay ang napaka-intriguing ng halaman na ito dahil sa kanyang kakayahan sa pagbibigay sa atin ng medicinal uses, particularly sa larangan po ng katawan natin. Nagbuboost din po ito ng possible immune system at napaka-effective din po sa pagtulong para po madali pong tumuyo or maging matuyo ang mga sugat at madali pong matanggal ang ating pag-ubo. Ang kanyang preliminary findings po are very intriguing, pero I suggest na before you use this plant as tea or herbs and spices or kahit na ano pa man yan, be sure na you have to do a lot of research. Then, ang panghuli po, saving the best for last, ang halaman na ito ay mayroong symbolic healing properties. Sa kanyang simbolismo, ang halaman na ito is color green. At ang green thumb amulet po is associated with strength, tenacity, and the power to thrive against the odds. It's not just a plant, it's a statement of endurance. Kahit na anong init, lamig ng halaman na ito, ay talagang magda-thrive po siya. Ang kanyang pag-nurture ng own symbol of abundance, ang pinaka-the best sa kanya. Kumbaga kapag meron ka nito, ay maraming pwedeng maibigay ito. Kumbaga kailangan mo siyang alagaan para po tulungan tayo ng halaman na ito sa mga possible responsibilities na kanyang pwedeng maibigay sa larangan ng pera, pananalapi, abundance, prosperity, wealth in life. Kumbaga ang ganitong halaman po is sumisimbolo ng paggaling, ng fertility at resilience, reflecting its unique propagation, kagaya po ng sinabi ko kanina. Other than that, it purifies the air and requires low maintenance. Ideal for busy plant lovers. Sa mga travelers din po, kapag meron ka nito ay napakaganda dahil hindi po siya kailangan diligan everyday. At ang kanyang aesthetic at medicinal benefits, enhancing indoor spaces and traditional healing po ang pinaka nagtop po sa kanyang benefits. Yun lamang po guys, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga possible information na siyang tutulong po para sa ating halaman na ito para makapagbigay ng siksik-liglig na gumapaw ng mga biyaya. Ang mga halaman po ay pawang mga gabay lamang po. It doesn't necessarily mean na kapag meron ka nito is hilata ka na lamang, hindi ka gagawa ng possible actions. Ang lahat po ng bagay is nakukuha po kapag meron po tayong sipag at syaga, at wag na wag po natin kakalimutang magpasalamat sa Diyos sa mga maliliit or malalaking bagay na meron tayo sa ating buhay. Unahin po natin ang pagpupursige para po agarang matupad ang ating mga pangarap sa buhay. Di ba napakaganda po ng halaman na ito dahil po sa kanyang kakayahan sa pagkakaroon at pagbibigay sa ating ng napakaraming pups kagaya po ng Mother of
thousands.